Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw? Tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na ngiti ang nagtatago ng pinakamaitim na balak. Sabi nga nila, paano mo lalabanan ang isang halimaw kung ang anyo nito ay ang anghel na pinangarap mo? Ang dagundong ng kulog ay tila sumasabay sa kabog ng dibdib ni Gael Soliman habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng rumaragasang ulan. Hinahampas ng malakas na hangin ang mga puno sa gilid ng kalsada ng Villa Esmeralda, ang marangyang subdibisyon na tinatawag niyang tahanan. Maaga siyang umuwi mula sa isang business meeting na nakansela. Dapat sana ay masaya siya. Nasasabik na sorpresahin ang kanyang mag-iinang sina Ligaya, Tala at Sinag. Ngunit may kung anong kaba na gumuguhit sa kanyang sistema. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isinantabi niya ito. Marahil ay dala lang ng masamang panahon. Ilang sandali pa, natanaw na niya ang kanilang modernong bahay. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas. Nagbibigay ng pakiramdam ng init at seguridad sa gitna ng malamig at madilim na gabi. Ngunit habang papalapit ang sasakyan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na mali. Isang bagay na nagpatigil sa paghinga niya. Sa malaking salaming bintana ng kanilang sala, sa gitna ng pananalamin ng kidlat sa langit, may dalawang maliliit na anino. Ipinreno niya ang sasakyan sa tapat ng gate at mabilis na bumaba. Hindi na alintana ang bumubuhos na ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling suit. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ay pabigat ng pabigat. Doon, sa labas ng kanilang pinto, nakaupo sa malamig na sahig ng kanilang porch, magkayakap ang kanyang 25 taong gulang na kambal. Si Tala at si Sinag. Nanginginig sila, hindi lang sa lamig, kundi sa takot. Basang-basa ang kanilang mga damit pantulog. Ang muka ni Tala ay nakasubsob sa balikat ng kapatid, habang si Sinag naman, ang mas matapang sa dalawa, ay nakadikit ang muka sa salamin ng pinto. Paulit-ulit na kumakatok gamit ang maliliit niyang kamao. Mami! Mami! Buksan mo! Mahinang bulong nito, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Nang makita nila ang kanilang ama, isang munting sinag ng pag-asa ang gumuhit sa kanilang mga mata. Daddy! Sabay nilang sigaw. Ang kanilang mga boses ay basag at puno ng lumbay. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kaba sa dibdib ni Gael. Mabilis niyang binuhat ang nanginginig na mga anak. Ang init ng kanilang malalamig na katawan ay tila kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Anak, anong nangyari? Bakit kayo nandito sa labas? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses para hindi matakot ang mga bata. Si Mami po, Daddy. Humihikbing sagot ni Tala. May bisita po siya. Sabi niya, wag daw po kami maingay, kaya nilabas niya kami dito. Bawat salita ng kanyang anak ay parang latigong humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang magandang asawa, ang kanyang mapagmahal na si Ligaya. Paanong nagawa niya ito? Ginamit niya ang kanyang susi para buksan ang pinto. Pagpasok nila, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanila, maliban sa mahinang tunog ng musika na nanggagaling sa kanilang silid sa itaas.
Ibinaba niya ang mga bata sa sofa at binalutan sila ng kumot. "Dito lang kayo mga anak. Bababa din si Daddy." Bulong niya, hinalikan ang kanilang mga noo. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Ang bawat baitang ay tila naglalapit sa kanya sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. Ang galit sa kanyang puso ay lumalamig, napapalitan ng isang nanunuot na sakit. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kanilang kwarto. Mula sa siwang, natanaw niya ang isang eksenang tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao. Si Ligaya, ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang mga anak, ay nasa kama. Kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa mahinang musika. Isang malagim na himig sa gitna ng unos sa labas at sa loob ng kanyang puso. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tinulak niya ng malakas ang pinto. Ang halakhak ay napalitan ng gulat. Ang mga ngiti ay naglaho. "Gael!" sigaw ni Ligaya. Mabilis na hinila ang kumot para takpan ang kanyang sarili. Ang lalaki ay natarantang bumangon. Pero hindi sa kanila nakatingin si Gael. Ang mga mata niya ay nakapako kay Ligaya, naghahanap ng kahit anong paliwanag, kahit anong pagsisisi. Ngunit wala siyang nakita, kundi takot at pagkataranta. "Ang mga anak ko," sabi ni Gael. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. "Iniwan mo ang mga anak ko sa labas, sa gitna ng bagyo. Para dito?" Biglang tumulo ang mga luha ni Ligaya. "Gael, mahal ko. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Pinsan ko siya, si David. Napadaan lang siya dahil nasiraan. At ang mga bata, naglalaro sila. Hindi ko namalayan na nalak pala sila sa labas." Isang kasinungalingan. Isang napakababaw na kasinungalingan. Tumingin si Gael sa lalaki, na ngayon ay mabilis na nagbibihis. "Umalis ka na!" Mahinang utos ni Gael, ngunit may bigat na nagpatayo ng balahibo sa lalaki. Halos patakbo itong umalis ng kwarto at ng bahay. Naiwan silang dalawa ni Ligaya. Lumapit ito sa kanya, umiiyak, nakaluhod. "Patawarin mo ako, Gael. Maniwala ka sa akin. Isang pagkakamali." Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya ito at bumaba. Inasikaso niya ang kanyang mga anak. Pinunasan, binihisan ng tuyong damit, at pinatulog sa guest room, malayo sa silid, kung saan nawasak ang kanyang tiwala. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng kambal, bumalik siya sa sala. Nandoon pa rin si Ligaya, umiiyak. Hindi niya ito pinansin. Nagkunwari siyang ayos na ang lahat, na bukas na sila mag-uusap. Pumasok si Ligaya sa kanilang silid. Marahil ay iniisip na napaniwala na naman niya ang kanyang asawa. Si Gael ay naiwang mag-isa sa dilim ng sala, nakikinig sa patak ng ulan. Ang sakit ay napalitan ng pag-iisip. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang malaman ang lahat. Tumayo siya para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang isang mahinang boses mula sa bahagyang nakaawang pinto ng kanilang silid. Boses ni Ligaya. May kausap ito sa telepono. Pabulong. Itinapat niya ang kanyang tainga sa pinto, pinipigilan ang kanyang paghinga. Oo, bumalik siya ng maaga. Muntik na. Pero naayos ko na. Akala niya naniniwala na siya. May ilang sandaling katahimikan.
Huwag kang mag-alala, malapit na. Konting tiis na lang, mapapasa atin na ang lahat. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring bagyo. Ang sikat nito ay tumagos sa mga bintana ng bahay ng mga Soliman. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang dilim na bumalot sa puso ni Gael. Nakahanda na ang almusal nang bumaba siya. Nakangiti si Ligaya, isang matamis at mapagmahal na ngiti, na kung ibang araw lang ay magpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang maskara na nagtatago ng isang halimaw. "Good morning, mahal," bati nito, papalapit para sana humalik. Bahagya siyang umilag. "Ihahatid ko na ang mga bata sa school." "Ako na, Aya," sabi niya, gamit ang palayaw nito. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging normal hanggat kaya niya. "May dadaanan din kasi ako malapit sa eskwelahan nila." Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Isang mabilis na kislap ng pagdududa sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. "Sige, mahal. Mag-iingat kayo." Sa hapagkainan, pinanood niya kung paano asikasuhin ni Ligaya ang kambal. Pinagsandok ng pagkain, pinunasan ng bibig, tinanong kung masarap ang tulog. Isang perpektong larawan ng isang ina. Ngunit para kay Gael, ang bawat kilos nito ay isang kasinungalingan. Ang bawat salita ay may lason. "Mami, bakit po kami natulog sa ibang room kagabi?" Tanong ni Sinag. Ang pagiging inosente nito ay tila isang sampal sa lahat ng kasinungalingang nagaganap. Ang ngiti ni Ligaya ay hindi nagbago. "Kasi baby, nililinis ni Mami ang kwarto ninyo. Gusto ko paggising ninyo, super linis at bango." Isang mabilis at perpektong sagot. Isang sagot na lalong nagpakilabot kay Gael. Habang nasa sasakyan, pilit niyang pinasigla ang sarili para sa mga anak. Nagpatugtog siya ng mga pambatang kanta. Kinantahan niya sila. Ngunit sa likod ng kanyang mga tawa, ang isip niya ay lumilipad. Naalala niya ang araw na pinakasalan niya si Ligaya. 1 taon matapos pumanaw si Elara. Si Ligaya ang dumating na parang isang bahaghari pagkatapos ng mahabang ulan sa kanyang buhay. Mapagmahal, maalaga, at higit sa lahat, minahal nito ang kanyang mga anak na parang tunay nitong mga anak. O yon ang akala niya. "Daddy, are you sad?" tanong ni Tala na nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror. Ngumiti si Gael. "Hindi, anak. Medyo pagod lang si Daddy. I love you." "We love you, Daddy," sabay na sagot ng kambal. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Para sa kanila, gagawin niya ang lahat. Para sa kanila, haharapin niya ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Matapos ihatid ang mga bata sa kanilang preschool, hindi siya dumiretso sa opisina. Umuwi siya, alam niyang ito ang pagkakataon niya. Tumawag si Ligaya kanina, nagsabing magkikita sila ng mga kaibigan niya sa isang mall. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang katahimikan ay tila nakabibingi. Dumiretso siya sa kanilang master's bedroom. Ang lugar na dati ay simbolo ng kanilang pagmamahalan, ngayon ay parang isang crime scene sa kanyang isipan. Saan siya magsisimula? Sinimulan niya sa aparador ni Ligaya. Mga mamahaling damit, sapatos, at bag. Mga regalong ibinigay niya. Mga simbolo ng kanyang pagmamahal na ngayon ay parang mga paalala ng kanyang katangahan. Sa likod ng mga nakasabit na damit, may isang maliit na drawer na laging nakalock. Sinubukan niya itong buksan dati, ngunit sabi ni Ligaya ay nandoon lang daw ang mga lumang alaala
na ayaw na nitong balikan. Nirespeto niya iyon. Ngayon, pagsisisihan niya. Kumuha siya ng screwdriver sa kanyang toolbox at pilit na binuksan ang drawer. Nagtagumpay siya. Ang laman nito ay hindi mga lumang sulat o litrato. Isang itim na kahon. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga dokumento. Binasa niya ang una, isang life insurance policy para kay Tala Soliman. Binuksan niya ang isa pa para kay Sinag Soliman. Ang halaga, 10 milyong piso bawat isa. Ang beneficiary, Ligaya Dizon Soliman. Ang petsa kung kailan nilagdaan, 1 linggo pa lang ang nakalipas. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw. Hindi ito simpleng panloloko. Ito ay isang bagay na mas malala, mas maitim. Patuloy siyang naghalungkat sa kahon. Mga bank statement sa ilalim ng ibang pangalan. Mga kopya ng iba't ibang ID. Bawat isa ay may mukha ni Ligaya, ngunit may iba't ibang pangalan. At sa pinakailalim ng kahon, sa ilalim ng lahat ng papeles, may isang maliit na bote. Kasing laki lang ng kanyang hinlalaki. Walang kahit anong nakasulat. Walang label. Ang laman nito ay isang likidong walang kulay. Bigla niyang naalala. Nitong mga nakaraang araw, laging nagtitimpla si Ligaya ng special vitamin juice para sa kambal tuwing umaga. Sabi niya ay pampalakas daw ng resistensya. Ang mga bata naman ay gustong-gusto ito dahil matamis. Pinagmasdan niya ang bote. Hindi ito bitamina. Alam niya. Ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dinampot niya ang bote at ang mga insurance policy. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan niya ng buong buo. Isang tao na hindi siya huhusgahan. Isang tao na titingin sa mga ebidensya nang walang emosyon. May isang tao lang siyang naisip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng babae ang sumagot. NBI Special Agent Clara David speaking. Huminga ng malalim si Gael. "Clara," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. "Kailangan ko ng tulong mo." Ang init ng araw ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na nararamdaman ni Gael habang naghihintay siya sa isang pribadong silid sa isang off-site office ng NBI. Sa harap niya, nakaupo si Clara David, ang kanyang matalik na kaibigan at isa sa pinakamahusay na ahente ng NBI. Si Clara ay matapang, matalino at laging naniniwala sa katotohanan kahit gaano pa ito kapait. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Gael, ang pag-aalala ay kitang-kita. "Gael, ano bang nangyayari? Akala ko ay masaya ka na kay Ligaya," tanong ni Clara, mahinang tinig. Ibinaba ni Gael ang mga ebidensya sa lamesa, ang mga insurance policy at ang maliit na bote na walang tatak. Sinimulan ni Gael ang lahat. Ang pag-uwi niya, ang mga bata sa labas, ang pagtataksil, at ang usapan sa telepono. Pagkatapos ang mga dokumento at ang nakakatakot na hinala tungkol sa bote. Sa una, ang ekspresyon ni Clara ay nagpapahiwatig ng pagdududa. "Gael, alam kong masakit ang pagtataksil, pero ang paggawa ng insurance policy ay hindi agad nangangahulugan ng..." Pinutol siya ni Gael. "Clara, 1 linggo pa lang nilagdaan. 10 milyon para sa bawat bata. At ito." Itinulak niya ang bote. "Ito ang inilalagay niya sa inumin ng mga anak ko araw-araw.
Tumingin ka sa akin, Clara. Ligaya Dizon, sino ba talaga siya? Kinuha ni Clara ang bote. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ng tila nakatitig sa kaluluwa, ay nagiging mas seryoso. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Agent Ramirez, may dala akong sample. Urgent. Ilabas mo agad ang resulta. Personal request ko ito. Habang naghihintay sila, sinuri ni Clara ang mga dokumento. Ang mga kopya ng ID at iba pang pangalan ay nagpatibay sa hinala ni Gael na si Ligaya ay hindi ang kanyang sinasabi. Ang mga pangalang ito, Gael, kailangan kong i-cross-reference ang mga fingerprint niya sa records. Alam mo bang may fingerprint scan capability ang NBI sa buong bansa? Gawin mo, Clara. Kung siya ay isang manloloko, kung may masama siyang balak, hindi niya matapos ang pangungusap. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tumagal ng tila walang hanggan. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Naiisip ni Gael ang mga anak niya. Inosente at walang kamalay-malay na inaalagaan ng isang ahas. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Agent Ramirez. Ang muka nito ay putlang-putla. Inabot niya kay Clara ang isang maliit na folder. Tiningnan ni Clara ang papel. Sa bawat salitang binasa niya, lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Gael, nagpositibo ang resulta, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila napipiga. Inabot niya kay Gael ang folder. Ang nakasulat doon ay hindi na tungkol sa simpleng pampatulog. Ito ay tungkol sa isang matinding lason. Isang slow-acting poison na kung ginagamit sa maliliit na dosis ay mahirap matukoy sa katawan. Tila sakit lang. Binitawan ni Gael ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang kisap mata. Pinatay na ni Ligaya ang kanyang pumanaw na asawa. Sinubukan niyang kalimutan ang takot na iyon. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila isang dambuhalang bumabagabag sa kanya. Pinaplano niyang patayin ang mga anak mo, Gael, sabi ni Clara. Ang boses ay puno ng pangingilabot. Ang dosis nito ay sapat para magdulot ng organ failure sa loob ng ilang linggo o buwan. Magmumuka itong natural causes. Ang litrato ng masasamang ginawa ni Ligaya ay nagpakita sa kanyang isipan. Ang pag-iwan sa mga bata sa ulan, ang pag-iyak na puno ng kasinungalingan, ang matatamis na ngiti habang nagbibigay ng lason. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Gael. Kailangan ko siyang kasuhan ngayon. Kaso ng attempted murder. Umiling si Clara. Hindi pa. Wala pa tayong sapat na matibay na ebidensya. Kung ikukulong mo siya ngayon, sasabihin niyang frame up lang ito dahil sa selos mo. Kailangan nating mahuli siya habang ginagawa niya ang krimen. Kailangan natin siyang patuluyin sa ating patibong. Tumingin si Gael kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Patibong? Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan mong bumalik sa bahay, Gael. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Kailangan mong maging mas matamis at mas mapagmahal sa kanya kaysa dati. Dahil kung alam niyang may alam ka, tatakas siya. At mas malala pa, baka subukan niyang tapusin ang plano niya ng mas mabilis. Ang ideya ng pagpapanggap na mahal niya ang babaeng nagpaplano ng kamatayan ng kanyang mga anak ay nagdulot ng matinding pagkasuklam sa kanya. Ngunit tiningnan niya ang mga dokumento. Kailangan kong ihiwalay ang mga bata sa kanya, sabi ni Gael. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng bakas, Gael. Sige, ilabas mo sila. Pero kailangan mong magbigay ng rason
na hindi siya magdududa. Walang away, walang sigaw. Kailangan mong makuha ang pinakamalaking ebidensya, ang tunay niyang katauhan. Tumingin si Gael sa malayo. Ang kanyang isip ay gumagawa na ng plano. Clara, may alam akong lugar kung saan sila magiging ligtas. Walang makakapasok doon nang walang pahintulot. Ang bahay ng tatay ko, si General Matias Soliman. Magaling, sabi ni Clara. Pero huwag kang mag-alala. May isang bagay pa akong kailangan. Ibigay mo sa akin ang cellphone niya at aalamin ko kung sino si Ligaya Dizon o kung sino man siya. Tanggo lang ang isinagot ni Gael. Sa sandaling iyon, ang negosyanteng si Gael Soliman ay naglaho. Pinalitan siya ng isang ama na handang harapin ang kadiliman. Anong tawag sa kanya, Clara? Tanong ni Gael. Ang boses ay matigas. Bumulong si Clara. May pangingilabot sa boses nito. Isabela o Amaris. Marami siyang pangalan, Gael. Pero isa lang ang trabaho niya. Isa siyang Black Widow. Ang sikat ng araw sa labas ay tila kinukutya si Amaris Lagdameo habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanilang walk-in closet. Dahan-dahan niyang sinuklay ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hagod ay kontrolado at walang emosyon. Sa salamin, ang nakatingin pabalik sa kanya ay si Ligaya Dizon Soliman. Isang babaeng may maamong mukha, mga matang nangungusap ng pagmamahal, at isang ngiting kayang matunaw ang kahit sinong lalaki. Perpekto. Isang obra maestra ng panlilinlang na siya mismo ang lumikha. Ngunit nang pumikit siya sandali at muling dumilat, ang imahe ni Ligaya ay naglaho. Ang nakita niya ay si Amaris, ang tunay na siya. Isang babaeng may mga matang kasing lamig ng yelo, mga labing may bakas ng pangungutya, at isang kaluluwang matagal ng namanhid. Ito ang muka ng isang maninila. May mali. Ramdam niya ito mula pa kaninang umaga. Ang pag-iwas ni Gael sa kanyang halik. Ang biglaang pag-insister nito na ihatid ang mga bata. Ang mga iyon ay maliliit na bagay, ngunit sa kanyang linya ng trabaho, ang maliliit na bagay ang nagiging sanhi ng kamatayan. Nang umalis si Gael kasama ang kambal, hindi siya pumunta sa mall para makipagkita sa mga kaibigan niya. Dumiretso siya sa isang coffee shop kung saan naghihintay ang lalaking kasama niya kagabi. Si Rico, ang kanyang matagal ng kasabwat. Muntik na tayo kagabi, Rico. Ang sabi ko sa'yo, maging maingat ka. Sabi ni Amaris, ang boses niya ay mahinahon, ngunit may diin, habang hinahalo ang kanyang kape. Hindi ko naman kasalanan na umuwi ng maaga ang asawa mo, depensa ni Rico. Paano na ngayon? Baka hindi mo na makuha ang tiwala niya. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa labi ni Amaris. Si Gael? Masyado siyang bulag sa pag-ibig. Isang iyak at ilang matatamis na salita lang, babalik na ulit yon sa palad ko. Pero kailangan na nating bilisan. Ang pasensya ko ay nauubos na. Anong plano? Gawin mo na ang inuutos ko. Simulan mo nang magmanman sa eskwelahan ng mga bata. Alamin mo ang bawat schedule, bawat security guard, bawat blind spot. Plan B, Rico. Laging dapat may Plan B. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umuwi si Amaris. Ang buong bahay ay tahimik. Isang katahimikan na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mag-isip. Pumasok siya sa kanilang kwarto at dumiretso sa kanyang aparador. Ang puso niya ay bahagyang kumabog nang mas mabilis nang makita niya ito. Ang maliit na drawer,
Ang lock nito ay tila nagalaw. May maliit na gasgas sa gilid na wala doon dati. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang itim na kahon. Binuksan niya ang kahon. Nandoon pa rin ang mga dokumento. Nandoon pa rin ang maliit na bote. Sa unang tingin, walang nagbago. Ngunit alam niya. May pumasok dito. May naghalungkat ng mga gamit niya. At isa lang ang maaaring gumawa ninyon. Si Gael. Isinara niya ang drawer. Ang kanyang muka ay kalmado pa rin. Ngunit ang kanyang isip ay nagliliyab. So, alam na pala niya. O may hinala na siya. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito simpleng paghihintay. Ito ay naging isang karera. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Rico, baguhin ang plano. Hindi na natin kailangan magmanman. Kailangan na nating kumilos. Bukas. Bukas? Agad-agad? Paano? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa distraksyon. Ang kailangan mo lang gawin ay kunin ang mga bata at siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Sakto namang paparating na ang sasakyan ni Gael. Nakangiti ito nang pumasok sa bahay. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at niyakap siya. Isang yakap na malamig. Mahal, namiss kita. Bulong ni Gael sa kanyang tainga. Namiss din kita, sagot ni Amaris. Niyakap ito pabalik ng mahigpit. May sorpresa ako sa iyo mamayang gabi. Isang espesyal na hapunan. Para sa ating dalawa lang. Talaga? I'm looking forward to it, sabi ni Gael. At hinalikan siya sa noo. Habang nakayakap siya sa lalaking niloloko niya, naisip ni Amaris. Akala mo kaya mo akong talunin, Gael? Akala mo kaya mo akong laruin sa sarili kong laro? Tumingin siya sa may bintana. Sa papadilim na kalangitan. Nagkakamali ka. Oras na para sa plan B. Ang ilaw mula sa monitor ng computer ang tanging liwanag sa loob ng opisina ni Special Agent Clara David. Sa labas, ang lungsod ng paraiso ay nagsisimula ng magpahinga. Ngunit para kay Clara, ang gabi ay ngayon pa lang nagsisimula. Sa kanyang lamesa ay nakakalat ang mga dokumento, mga litrato, at isang baso ng kape na kanina pa lumamig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kaso ni Gael. Higit pa sa pagiging isang opisyal na tungkulin, ito ay personal. Si Gael ay parang kapatid na sa kanya. At ang makita siyang nasasaktan ng ganito ay nagpapaalab sa determinasyon ni Clara na hanapin ang hustisya. Ang unang hakbang ay alamin kung sino talaga si Ligaya Dizon. Inumpisahan niya sa pangalan. Ligaya Dizon. Walang criminal record. Walang anumang kaugnayan sa anumang krimen. Ang birth certificate na ginamit nito para sa kanilang kasal ay mukhang lehitimo, pero alam ni Clara na madali itong pekein. Para siyang humahabol sa isang multo. Pero may isang bagay na hindi kayang pekein. Fingerprints. Kaninang hapon, habang nag-uusap sila ni Gael, palihim niyang kinuha ang baso ng tubig na ininuman nito. Maingat niyang pinroseso ito sa forensics lab. At ngayon, hawak na niya ang resulta. In-upload niya ang fingerprint data sa National Criminal Identification System. Ilang sandali lang, tumunog ang computer. Isang match. Hindi Ligaya Dizon ang pangalan na lumabas. Ang pangalan sa screen ay Amaris Lagdameo. At sa ilalim ng pangalan, isang mahabang listahan ng mga pulang bandila. Binuksan ni Clara ang file.
Ang litrato ni Amaris ay kaparehong-kapareho ng muka ni Ligaya. Marahil ay kuha ilang taon na ang nakalipas. Mas bata, mas payat, ngunit ang mga mata ay pareho, malamig at mapanlin lang. Sinimulan niyang basahin ang record. At habang nagbabasa siya, unti-unting nanuyo ang kanyang lalamunan. Si Amaris Lagdameo ay nalink sa 3 kaso ng pagkamatay ng kanyang mga asawa sa loob ng nakalipas na 10 taon. Ang una, isang mayamang negosyante mula sa Cebu. Namatay dahil sa food poisoning habang nasa isang yacht party. Walang sapat na ebidensya para isakdal si Amaris. Minana niya ang halos 100 milyong piso. Ang pangalawa, isang real estate mogul mula sa Davao. Nahulog mula sa terrace ng kanilang penthouse. Ipinasiya ng mga pulis na ito ay aksidente dahil sa kalasingan. Minana ni Amaris ang mga ari-arian at negosyo nito. Ang pangatlo, isang haciendero mula sa Batangas. Namatay sa isang car accident sa isang malayong probinsya. Muli, walang sapat na ebidensya. Minana ni Amaris ang lahat. 3 asawa, 3 aksidente, daan-daang milyong piso, at isang babaeng palaging nakakaligtas. Isang perpektong black widow. Si Gael ang dapat sanang magiging pang-4 na biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang asawa ang target, kundi ang mga anak. Marahil ay mas madali, mas mabilis, at mas kaunti ang tanong. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Kinilabutan siya hindi lang para kay Gael, kundi para sa 2 inosenteng bata na naging kasangkapan sa isang napakasamang plano. Patuloy siyang nag-scroll sa file, hinahanap ang bawat detalye, bawat butas, bawat koneksyon na maaring makatulong sa kanila. At doon, sa file ng pangatlong biktima, ang haciendero, isang detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang pangalan ng lugar, ang probinsya kung saan nangyari ang car accident. Isang maliit at hindi kilalang probinsya. Biglang may naalala si Clara. Isang pag-uusap nila ni Gael, 2 taon na ang nakalipas noong mga panahong wasak na wasak pa ito. Ang lugar kung saan namatay si Elara. Ang unang asawa ni Gael. Nangyari ito sa parehong probinsya. Parehong car accident. Parehong malayo at liblib na kalsada. Itinapat niya ang 2 kaso sa kanyang screen. Ang kaso ng haciendero at ang kaso ni Elara. Magkalayo ng ilang buwan. Ngunit ang pagkakatulad ay hindi niya maaaring ipagsawalang bahala. Ang puso ni Clara ay nagsimulang tumibok ng malakas. Hindi. Hindi maaari. Ito ba ay isang malaking koinsidensya lamang? O bahagi ito ng isang mas malaki at mas nakakatakot na plano? Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang kamay, at tinawagan si Gael. Oras na para malaman niya ang simula ng lahat. Ang simula ng bangungot na ito. Ang biyahe papunta sa bahay ng kanyang ama sa labas ng syudad ay tahimik. Si Tala at Sinag ay mahimbing na natutulog sa likod. Yakap ang kanilang mga paboritong unan. Kanina, habang nag-eempake siya ng mga damit nila, sinabi niyang magkakaroon sila ng isang sorpresang sleepover sa bahay ng kanilang lolo Matias. Ang tuwa sa muka ng kambal ay tila isang balsamo sa nagdurugo niyang puso. Si Ligaya, o mas tamang sabihing si Amaris, ay nagpakita pa ng pag-aalala. Bakit biglaan, mahal? Hindi ba dapat ako sumama? Mamimiss ko ang mga bata. Ang kanyang pag-arte ay walang kapantay.
Nginitian lang siya ni Gael at sinabing para ito sa kanilang date night. Date night. Isang paraan para makabawi siya sa nangyari. Naniwala ito o nagpanggap na naniwala. Pagdating nila sa malawak na lupain ng pamilya Soliman, bumungad sa kanila ang isang matandang bahay na napapaligiran ng matataas na pader. Dito siya lumaki. Ito ang kanyang santuwaryo. Sa may pinto, naghihintay ang kanyang ama, si General Matias Soliman. Isang lalaking matikas pa rin sa kabila ng kanyang edad. May mga matang nakakita na ng digmaan, ngunit laging lumalambot kapag para sa kanyang mga apo. Lolo, sigaw ng kambal nang magising at makita ang kanilang lolo. Mabilis silang bumaba at yumakap sa mga binti nito. Ang aking mga munting sundalo, sabi ni General Matias, ang kanyang malalim na boses ay puno ng pagmamahal habang ginugulo ang buhok ng dalawa. Iniwan ni Gael ang mga bata sa pangangalaga ng mga kasambahay at hinarap ang kanyang ama sa pribadong pag-uusap sa study nito. Ang silid ay amoy lumang libro at katad, napapaligiran ng mga medalya at alaala ng serbisyo militar. May problema anak, sabi ng general. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Nakikita ko sa iyong mga mata. Doon, ibinuhos ni Gael ang lahat. Ang bawat detalye, mula sa gabi ng bagyo hanggang sa natuklasan ni Clara. Habang nagsasalita siya, ang muka ng kanyang ama ay unti-unting nagbago. Mula sa pag-aalala, naging pagkabigla, at nauwi sa isang malamig at matigas na galit na ngayon lang ulit nakita ni Gael. Nang matapos siya, ang general ay hindi nagsalita agad. Tumayo ito at tumingin sa labas ng bintana. Dito muna ang mga bata, sabi nito sa wakas. Walang sino mang makakapasok dito. Walang sino mang makakalabas. Ako ang bahala sa kanila. Isang malaking bigat ang nabunot sa dibdib ni Gael. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ng bahagyang kaluwagan. Ligtas ang kanyang mga anak. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Si Clara. Gael, nasaan ka? Nasa bahay ni Papa. Ligtas ang mga bata. Mabuti, sabi ni Clara. May pag-aalangan sa boses. May kailangan kang malaman. Tungkol kay Amaris. May nakita ako sa records niya. Ang isa sa mga dati niyang asawa ay namatay sa isang car accident sa probinsya ng San Mateo. Kumunot ang noo ni Gael. Okay, anong meron doon? Gael, dahan-dahang sabi ni Clara. Hindi ba't doon din na aksidente si Elara? Parang isang malakas na kulog ang tumama sa buong pagkatao ni Gael. San Mateo, ang lugar na isinumpa niya. Ang lugar kung saan natapos ang buhay ng kanyang unang pag-ibig. Biglang isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaalang matagal na niyang ibinaon dahil sa sakit. Ilang buwan matapos mamatay si Elara, habang nasa isang coffee shop siya at tulala, isang babae ang lumapit sa kanya. Maganda, mabait ang mga mata, at puno ng simpatya ang boses. Si Ligaya. Pasensya na sa abala, sabi nito noon. Pero nakita ko ang lungkot sa mga mata mo. Alam mo, noong araw na yon, noong araw ng aksidente sa San Mateo, nandoon din ako. Pauwi ako galing sa isang business trip. Nakita ko ang lahat. At mula noon, hindi na maalis sa isip ko ang pamilya ng biktima. Nakikiramay ako. Noon, ang mga salitang iyon ay tila isang himala. Isang koneksyon mula sa langit. Isang tanda na kailangan na niyang magpatuloy. Inisip niya na ito ay tadhana.
Ang pagkikita nila ay nakasulat sa mga bituin. Ngayon, ang alaalang iyon ay naging isang bangungot. Hindi iyon tadhana. Isa iyong plano. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang telepono. "Clara," bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng isang bagong uri ng pangingilabot. "Gael, anong problema?" "Clara, hindi iyon coincidence," sabi niya. Habang ang katotohanan ay unti-unting bumubuo ng isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Nandoon siya. Alam niya ang nangyari kay Elara. Siya mismo ang nagkwento sa akin. Ang mga salita ni Gael ay tumatak sa isip ni Clara na parang isang sentensya ng kamatayan. Nandoon siya. Alam niya ang nangyari kay Elara. Hindi ito maaaring maging isang simpleng koinsidensya. Sa mundo ni Clara, sa mundo ng investigasyon, walang bagay na tinatawag na koinsidensya. Lahat ay konektado. "Clara, andyan ka pa ba?" Tanong ni Gael mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. "Oo, Gael. Dito lang ako. Huwag kang aalis dyan. Manatili ka sa tabi ng ama mo at ng mga anak mo. Ako na ang bahala dito," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit na ang kanyang pulso ay bumibilis. Pagkababa niya ng telepono, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Isang utos lang ang binitawan niya sa kanyang mga tauhan. "Dalhin ninyo sa opisina ko ang lahat ng files tungkol sa kaso ng pagkamatay ni Elara Soliman. Lahat. Bawat piraso ng papel. Ngayon na." Makalipas ang kalahating oras, ang kanyang lamesa ay natabunan na ng mga folder. Ang kaso ni Elara Soliman. 2 taon na ang nakalipas. Na-classify bilang accidental death due to reckless driving ng isang hindi nakilalang 10-wheeler truck na tumakas matapos ang insidente. Case closed. Pero para kay Clara, ngayon pa lang ito magbubukas. Sinimulan niyang basahin ang bawat report, bawat testimonya, bawat litrato mula sa crime scene. Ang mga larawan ng wasak na kotse ni Elara ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Kilala niya si Elara, isang mabuti at masayahing tao. Hindi ito karapat-dapat sa ganitong katapusan. Habang binabasa niya ang mga testimonya ng mga unang rumesponde, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na tala mula sa isang pulis na unang dumating sa lugar. Isang hindi kilalang sibilyan ang tumawag sa hotline. Hindi nagpakilala. Ibinigay lang ang lokasyon at sinabing may malubhang aksidente. Ang tawag ay ginawa. Mula sa isang payphone ilang kilometro mula sa pinangyarihan. Isang anonymous na tawag, pwedeng isang concerned citizen lang. O pwedeng isang taong ayaw madamay. O isang taong may itinatago. Patuloy siyang nagbasa. At doon sa ilalim ng isang report mula sa SOCO, nakita niya ang isang detalye na marahil ay pinalagpas ng mga naunang investigador. May mga bakas ng pulang pintura na nakita sa gilid ng bumper ng sasakyan ni Mrs. Soliman. Hindi tugma sa pintura ng isang 10-wheeler truck, posibleng mula sa isang mas maliit na sasakyan. Isang maliit na sasakyan. Isang pulang sasakyan. Biglang naalala ni Clara ang file ni Amaris Lagdameo, ang hasyendero na namatay sa car accident. Ayon sa report, ang hasyendero ay nag-swerve para iwasan ang isang pulang kotse na biglang sumulpot sa kanyang linya. Ang pulang kotse ay hindi na natagpuan. Ang mga piraso ng puzzle
ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang imahe na napakapangit, napakasama. Hindi niya na napigilan ang sarili. Ginamit niya ang kanyang awtoridad para hanapin ang record ng anonymous na tawag na iyon. Mahirap dahil 2 taon na ang nakalipas. Ngunit sa tulong ng NBI's Tech Division, nakuha nila ito. Isang lumang audio file. Pinakinggan niya ito. Isang boses ng babae. Mahinahon. Walang bakas ng pagkataranta. May aksidente po sa kahabaan ng San Mateo Highway. Malapit sa lumang puno ng balete. Isang itim na sedan. Mukhang malubha. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. May kung anong pamilyar sa boses na iyon. Pinakinggan niya ulit at ulit. Pagkatapos, kinuha niya ang isang recording mula sa surveillance na ginawa nila kay Gael. Isang pag-uusap sa telepono sa pagitan niya at ni Ligaya. Ipinatong niya ang 2 audio file. At doon, ang dugo ni Clara ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Parehong boses, ang parehong tono, ang parehong paraan ng pagbigkas. Walang duda. Ang babaeng tumawag para i-report ang aksidente ni Elara ay si Amaris Lagdameo. Hindi siya isang simpleng saksi. Hindi siya isang concerned citizen. Siya ang may gawa. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Hindi lang niya sinamantala ang pagiging byudo ni Gael. Siya ang gumawa kay Gael na isang byudo. Pinatay niya si Elara para mabakante ang pwesto. Inalis niya ang reyna para makuha niya ang hari at ang buong kaharian. Naghintay siya ng 1 taon. Hinintay na humupa ang lahat bago siya pumasok sa eksena bilang isang anghel ng tadhana. Isang plano na binuo sa loob ng mahigit 2 taon. Isang plano na puno ng kasamaan, kasakiman, at kawalang kaluluwa. Napatayo si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang galit na naramdaman niya ay hindi pa niya naramdaman kailanman. Ito ay hindi na lang isang kaso ng fraud o attempted murder. Ito ay kaso ng isang halimaw na naglalakad sa lupa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagdial siya. Kailangang malaman ni Gael ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, gaano man ito kadurog. Kailangan niyang malaman kung anong uri ng demonyo ang kanyang pinakasalan. Nang sagutin ni Gael ang tawag, huminga muna ng malalim si Clara. Naghahanda para sabihin ang mga salitang babago sa buhay ng kanyang kaibigan magpakailanman. Gael, pinatay niya si Elara. Sinadya niya ang lahat. Ang mga salita ni Clara ay tumagos sa telepono at direktang sumaksak sa puso ni Gael. Pinatay niya si Elara. Sinadya niya ang lahat. Bawat salita ay parang isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya. Nabitawan niya ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa matigas na kahoy ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pag-ugong sa kanyang mga tainga. Elara. Ang kanyang Elara. Ang una niyang pag-ibig. Ang ina ng kanyang mga anak. Ang halakhak nito. Ang ngiti nito. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang siya ang buong mundo nito. Lahat ng iyon ay bumalik sa kanya sa isang masakit na alon ng alaala. At lahat ng iyon ay kinuha sa kanya. Hindi ng tadhana, hindi ng aksidente. Kinuha ng babaeng pinatulog niya sa kanyang kama. Ang babaeng niyakap niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng sakit, pagsisisi, at isang galit na napakatindi
na halos sunugin ang kanyang buong pagkatao. Napasuntok siya sa pader. Muli at muli. Hindi niya maramdaman ang sakit sa kanyang mga kamao. Walang pisikal na sakit ang makakapantay sa sakit na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang ama, si General Matias, na narinig ang kanyang sigaw, ay mabilis na pumasok sa study. Nakita niya ang kanyang anak na nakasandal sa pader, humihikbi na parang isang batang nawawala. "Anak? Papa," bulong ni Gael. Ang boses niya ay basag. Si Elara, pinatay niya pa. Pinatay ni Amaris si Elara." Walang salitang namutawi sa bibig ng general. Lumapit lang ito at niyakap ang kanyang nag-iisang anak. Sa bisig ng kanyang ama, si Gael ay bumalik sa pagiging isang batang lalaki na nasaktan, nalito, at natatakot. Ang pagdadalamhati ay dahan-dahang napalitan ng pagsisisi. "Kasalanan ko to, pa," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Ako ang nagpapasok sa kanya sa buhay natin. Ako ang naging bulag. Kung naging mas maingat lang sana ako. Kung hindi ako naging tanga." "Shh!" sabi ng general. Hinahaplos ang kanyang likod. "Hindi mo ito kasalanan, Gael. Isang demonyo ang babaeng iyon. At ang mga demonyo ay magaling magpanggap na anghel." Tumagal sila sa ganoong posisyon. Ang isang ama na nagbibigay lakas sa kanyang nasirang anak. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang pumalit. Isang malamig, matigas, at mapanganib na damdamin. Ang paghihiganti. Tumingala si Gael at ang nakita ng general sa mga mata ng kanyang anak ay hindi na lungkot, kundi apoy. Isang nagbabagang apoy. "Kailangan niyang pagbayaran ito, pa," sabi ni Gael. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong panganib. "Hindi lang para sa akin. Hindi lang para kay Elara, kundi para sa mga anak ko. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanila." Tumango ang general. Ang malambot na ekspresyon sa kanyang muka ay nawala. Napalitan ng isang maskara ng bakal na suot niya noong siya ay nasa serbisyo pa. Ito na ang General Soliman na kinatatakutan ng kanyang mga kaaway. "Hindi natin siya hahayaan," sabi ng general. Sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay nagbago. Hindi na sila basta mag-ama. Sila ay naging magkakampi sa isang digmaan. Tumayo si Gael at pinunasan ng kanyang mga luha. Ang CEO ng Soliman Prime Holdings ay wala na. Ang biyudong naghahanap ng pag-ibig ay wala na. Ang natira ay isang ama. Isang ama na naging isang mandirigma. Tumingin siya sa litrato ni Elara na nasa ibabaw ng mesa. Maganda ito at nakangiti. Kuha noong kanilang anibersaryo. "Pangako, mahal," bulong niya. "Sisingilin ko siya sa lahat ng kinuha niya sa atin. At poprotektahan ko sina Tala at Sinag kahit na buhay ko pa ang maging kapalit." Sakto namang nag-vibrate ang telepono niya na nasa sahig. Kinuha ito ng general at iniabot sa kanya. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan ito ni Gael. Ang laman nito ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo gamit ang isang telephoto lens. Ang kanyang mga anak, si Tala at si Sinag, ay masayang naglalaro sa playground ng kanilang eskwelahan. Kuha ito kaninang umaga. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. "Namiss mo na ba ang mga anghel mo?" Ang dugo ni Gael ay kumulo. Alam ni Amaris. Alam niyang may alam na si Gael. At ngayon, ipinapaalam niyang hawak niya ang alas.
Ipinakita niya ang mensahe sa kanyang ama. Ang mga mata ng general ay nanlisik. "Nagsimula na siya," sabi ng general. "Kung ganoon," sagot ni Gael. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. "Oras na para tapusin natin ito." Ang mensahe sa telepono ni Gael ay parang isang hudyat ng pagsisimula ng isang karera laban sa oras. Isang karera kung saan ang premyo ay ang buhay ng kanyang mga anak. "Clara, kailangan nating pumunta sa eskwelahan. Ngayon na!" Sigaw ni Gael sa telepono habang siya at ang kanyang ama ay mabilis na tumatakbo palabas ng bahay. "Nakatanggap din ako ng impormasyon, Gael. May nag-report ng kahina-hinalang van na nakapark malapit sa St. Michael's Academy. Papunta na ang team ko. Huwag kayong gagawa ng kahit anong padalos-dalos," utos ni Clara. Ngunit para kay Gael, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang takot na gumagapang sa kanyang sistema ay mas malakas kaysa sa anumang babala. Habang pinaharurot ng kanyang ama ang sasakyan, ang tanging nasa isip niya ay ang mga ngiti ni Tala at Sinag. Samantala, sa loob ng St. Michael's Academy, ang araw ay nagpapatuloy tulad ng dati. Ang mga bata ay nasa gitna ng kanilang art class, masayang nagpipinta. Hindi nila alam ang panganib na nag-aabang sa labas. Sa kabilang banda, si Amaris ay nakaupo sa loob ng isang itim na van kasama si Rico, ilang kanto mula sa eskwelahan. Kalmado niyang pinapanood ang lahat mula sa isang tablet na konektado sa mga hidden camera na ipinalagay ni Rico. On cue, mag-a-alarm ang fire system ng eskwelahan sa loob ng 2 minuto, sabi ni Amaris. Tila nag-uulat lang ng panahon. Ang protocol nila ay ilabas lahat ng bata sa open field sa likod ng main building. "Doon ka papasok, Rico." "Paano kung may makakilala sa akin?" tanong ni Rico, halatang kinakabahan. Tinapunan siya ni Amaris ng isang malamig na tingin. Nakasuot ka ng uniform ng bumbero. May dalang first aid kit. Sa gitna ng gulo, walang sino mang mag-iisip na questionin ka. Sabihin mong iche-check mo ang kambal dahil may asthma sila. O kahit anong palusot. Dalhin mo sila sa van na naghihintay sa likurang gate. Malinaw. Tumango si Rico. Nilunok ang kanyang kaba. Eksakto sa oras na sinabi ni Amaris, isang nakabibinging alarma ang umaling-aungaw sa buong eskwelahan. "Fire drill! Fire drill!" Sigaw ng mga guro. Nagsimula ang pagkakagulo. Ang mga bata na sinanay para sa ganitong mga sitwasyon ay nagsimulang pumila at lumabas. Ngunit ang takot ay hindi pa rin maiwasan. Sa gitna ng komosyon, sinunod ng mga guro ang protokol. Dinala nila ang mga bata sa open field. Ito na ang pagkakataon ni Rico. Mabilis siyang bumaba, suot ang uniforme, at tumakbo papasok sa gate na binuksan ng mga security guard para sa mga first responders. "May 2 bata akong kailangan i-check. Soliman twins. Saan sila?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagkaapurado. Itinuro ng isang guro ang direksyon ni Tala at Sinag na magkayakap at mukhang natatakot. Nilapitan sila ni Rico. "Tala, Sinag, mga anak," sabi niya gamit ang isang malumanay na boses na sinanay niyang gamitin. "Pinapasundo na kayo ng daddy ninyo. Ligtas na kayo. Halika kayo. Sumama kayo kay Tito." Ang pagbanggit sa kanilang ama ay sapat na para makuha ang tiwala ng kambal. Tumango sila at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng daan-daang bata at mga gurong abala, walang sino man ang nakapansin sa isang bumbero
na inilalabas ang 2 bata sa halip na ipasok. Ilang minuto ang nakalipas, dumating sina Gael at ang kanyang ama. Sinundan sila ng mga sasakyan ng NBI. Ang nakita nila ay isang eksena ng organisadong gulo. Ang mga bumbero ay naroon na. Kinukumpirma na ito ay isang false alarm. Ang mga bata ay nagsisimula ng pabalikin sa kanilang mga silid. "Nasaan ang mga anak ko?" sigaw ni Gael sa pinakamalapit na guro. Ang guro na nakilala siya ay nagtaka. "Sir Gael, akala ko po ba ay pinasundo ninyo na sila? May bumberong kumuha sa kanila. Sabi po ay utos ninyo." Ang mundo ni Gael ay gumuho. "Hindi!" bulong niya. Patakbo niyang pinuntahan ang open field. Sumisigaw. "Tala! Sinag!" Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng isang bakuran na unti-unti nang nawawalan ng tao. "Hinalughog na namin ang buong lugar, Gael," sabi ni Clara na lumapit. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Wala sila. Nakita sa CCTV ang isang service van na mabilis na umalis sa likurang gate ilang minuto bago tayo dumating. Napaluhod si Gael sa damuhan. Ang lakas na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalamig na kawalan ng pag-asa. Huli na sila. Huli na sila ng ilang minuto. Sa kanyang pagluhod, may isang bagay na kumislap sa damuhan. Isang maliit na hair clip, hugis bituin. Ang paboritong hair clip ni Tala. Dinampot niya ito. Ang maliit na piraso ng plastik na iyon ay tila mas mabigat pa kaysa sa buong mundo. Niyakap niya ito ng mahigpit at isang sigaw na puno ng sakit at kabiguan ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nawala na sila. Kinuha na sila. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na dati nagdulot sa kanya ng aliw, ngunit ngayon ay nagdudulot ng purong pangingilabot. Ang boses ni Amaris, matamis sa isang paraan na nakakasuka. "Ngayon, Gael, maglalaro tayo. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko o hindi mo na makikita ang mga bituin at sikat ng araw mo." Habang si Gael ay nilalamon ng kawalan ng pag-asa, si General Matias Soliman naman ay tila naging isang rebulto ng kalmadong galit. Sa kanyang mahabang karera sa militar, natutunan niyang ang pinakamalaking kaaway sa gitna ng krisis ay hindi ang kalaban, kundi ang sariling emosyon. Nilapitan niya ang kanyang anak na nakaluhod pa rin sa damuhan. "Tumayo ka, Gael," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nag-uuto, kundi nagbibigay ng lakas. Hindi ito ang oras para sumuko. Ito ang oras para lumaban. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy niyang damdamin. Tumingin si Gael sa general at sa mga mata nito, nakita niya na hindi lang ang pag-aalala ng isang ama, kundi ang determinasyon ng isang sundalo. Bumalik sila sa bahay ng general. Ang tahimik at marangyang tahanan ay mabilis na naging isang war room. Kasama nila si Clara at ang kanyang pinagkakatiwalaang team mula sa NBI. Ikinabit ni Clara ang telepono ni Gael sa isang special tracking and recording device. "Kailangan nating panatilihin siyang nagsasalita, Gael. The longer she talks, the better our chances of getting a lock on her location." Muling tumawag si Amaris. Sa pagkakataong ito, si Gael ay handa na. "Nasaan ang mga anak ko?" tanong ni Gael. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses
na matatag. Nasa isang ligtas na lugar, sagot ni Amaris may halong panunuya. At mananatili silang ligtas basta sundin mo lang ako. Simple lang ang gusto ko, Gael. 50 milyong piso. Cash. Ilalagay mo sa isang itim na duffel bag. Habang nagsasalita si Amaris, si General Matias ay nakatayo sa likod ni Gael. Nakikinig ng mabuti sa speakerphone. Hindi siya nakatingin sa kanyang anak o kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Tila pinakikinggan niya hindi lang ang mga salita, kundi pati ang mga tunog sa background. Saan ko dadalhin? Tanong ni Gael. Magaling. Masunurin, sabi ni Amaris. Pumunta ka sa Paraiso Grand Terminal. Mag-isa ka. Iiwan mo ang bag sa locker number 214. Ang susi ay itatago mo sa ilalim ng isang basurahan malapit sa men's restroom. At huwag na huwag kang magkakamaling magsama ng pulis, Gael. Dahil ang bawat sulok ng terminal na iyon ay may mga mata ako. Pagkababa ng tawag, agad na nagsalita si Clara. Grand Terminal? Masyadong maraming tao, masyadong maraming CCTVs. Imposibleng doon niya kukunin ang pera. It's a diversion. Pinapaikot niya lang tayo. Tama ka, Agent David, sabat ni General Matias. At sa unang pagkakataon ay dumilat ito. Isa itong pain. Gusto niyang mag-focus tayo sa terminal para malaya siyang makakilos sa ibang lugar. Papaano natin malalaman kung nasaan sila? Tanong ni Gael, ang pag-asa ay muling bumabalik. Sa ingay, sagot ng General. Lumapit siya sa recording device. Paki-playback ang huling 10 segundo ng tawag. I-filter out ninyo ang boses niya at i-amplify ang background noise. Ginawa ng tech expert ng NBI ang sinabi niya. Isang mahinang, halos hindi marinig na tunog ang narinig nila. Ano yon? Tanong ni Clara. Ngumiti ang General. Iyan ang tunog na araw-araw kong naririnig sa loob ng 30 taon sa serbisyo. Iyan ang busina ng tren ng PNR. At kung papakinggan mong mabuti, itinuro niya ang isang partikular na sandali sa audio. May mahinang kalampag, metal on metal. Tunog ng mga container van. Tumingin si Clara sa mapa ng lungsod ng Paraiso na nakalatag sa mesa. Ang riles ng tren, dumadaan ito sa Industrial District, sa tabi ng port area, puno ng mga lumang bodega at container yards. Eksakto, sabi ng General. Doon niya itinago ang mga apo ko. Isang lugar na maingay, magulo, at madaling pagtaguan. Ngayon, Agent David, ipadala mo ang isang team sa terminal bilang palabas. Pero ang tunay na puwersa natin ay pupunta sa port area. Tayo ang manggugulat sa kanya. Bumaling ang General kay Gael. Anak, ang plano ko ay simple. Habang abala siya sa pag-aakalang nasusunod ang plano niya, papasukin natin ang lungga niya. Sasama ako, mabilis na sagot ni Gael. Gael, delikado. Simula ni Clara. Hindi, putol ng General. Sasama siya. Karapatan niya ito. Pero susunod ka sa bawat utos ko, Gael. Walang emosyon. Sundalo ka ngayong gabi. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Gael sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon, nakita niya ng buo ang General na nirerespeto ng buong sandatahang lakas. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng matigas na determinasyon. Opo, General. Ilang sandali pa, ang convoy ng mga itim na van ng NBI ay tahimik na gumalaw sa kadiliman ng gabi. Hindi patungo sa maliwanag na terminal, kundi sa madilim at mapanganib na mga eskinita ng port area. Habang nasa loob ng van, isinuot ni Gael ang isang bulletproof vest. Sa kanyang tabi, kinakasa ng kanyang ama ang isang baril.
Anak, handa ka na ba? Tanong ni General Matias. Oras na para bawiin ang pamilya mo. Ang amoy ng kalawang at maalat na hangin mula sa dagat ang sumalubong sa kanila pagbaba nila sa mga van. Ang buong lugar ay nababalot sa dilim. Tanging ang mga ilaw mula sa malalayong barko ang nagsisilbing liwanag. Ang tanging ingay ay ang paminsan-minsang pagdaan ng tren sa kalapit na riles. Perpektong tagpuan para sa isang krimen. Team A, secure the perimeter. Team B, you're with me. Gael, stay behind me. Huwag kang hihiwalay. Bulong ni Clara sa kanilang communication device. Dahan-dahan silang gumapang sa pagitan ng matataas na tumpok ng mga container van. Gamit ang isang thermal scanner, tinukoy ng team ni Clara ang isang bodega na may heat signature sa loob. 2 malaking tao at 2 maliliit. Sila na nga, nasa posisyon na ang lahat. Sa isang senyas mula kay Clara, sabay-sabay na sinipa ng mga ahente ng NBI ang pinto ng bodega. NBI! Freeze! Huwag kayong kikilos. Basti, ostinit. Ang loob ng bodega ay malawak at halos walang laman. Maliban sa isang lumang mesa, ilang upuan, at sa gitna, sina Tala at Sinag na nakaupo sa sahig, tila naguguluhan at natatakot. Sa tabi nila, nakatayo si Rico, gulat na gulat at agad na nagtaas ng kamay. Ngunit si Amaris, wala. Nasaan siya? Sigaw ni Gael. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang babaeng kinamumuhian niya. Bago pa man may makasagot, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa likod ng isang poste. Si Amaris. Ngunit hindi siya tumakbo papunta sa labasan. Mabilis niyang hinablot si Tala at tinutukan ng isang maliit ngunit matalim na patalim sa leeg. Isang hakbang pa, sigaw ni Amaris. Ang kanyang magandang mukha ay nabalutan ng kabaliwan. Isang maling galaw at mamamatay ang batang ito. Natigilan ang lahat. Ang mga ahente ng NBI ay nagbaba ng kanilang mga baril. Si Sinag ay napaiyak sa takot. Daddy! Umiiyak na sigaw ni Tala. Ang tunog ng boses ng kanyang anak ang nagpabalik kay Gael sa katinuan. Ang galit ay napalitan ng isang malinaw at malamig na pag-iisip. Tumingin siya sa mga mata ni Amaris. Wala siyang nakitang takot, kundi purong desperasyon. Pakawalan mo ang anak ko, Amaris, sabi ni Gael. Ang kanyang boses ay kalmado. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang armas. Huwag kang lalapit, Gael. Pakawalan mo siya, ulit ni Gael. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tapos na ang laro. Na-corner ka na. Pero pwede pa nating tapusin ito nang walang masasaktan. Manahimik ka. Bakit mo ginagawa to, Amaris? Dahil sa pera? Hindi ka mauubusan yan. Pero ang mga anak ko, sila lang ang mayroon ako. Habang nagsasalita si Gael, dahan-dahan siyang lumalapit. Ang atensyon ng lahat, pati na ni Amaris, ay nasa kanya. Walang nakapansin sa isang anino na tahimik na gumalaw sa gilid. Si General Matias, gamit ang kanyang mga taon ng karanasan sa stealth operations, umikot siya sa likuran ng mga tumpok ng mga kahon. Papalapit sa posisyon ni Amaris mula sa isang anggulo na hindi nito nakikita. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Gael! Sigaw ni Amaris. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. Sana ay naging mas madali ang lahat. Sana ay namatay na lang kayo ng tahimik. Sa sandaling iyon,
Nakita ni Gael ang isang senyas mula sa kanyang ama sa likuran ni Amaris. Oras na. Kailangan niyang gumawa ng distraksyon. Tama ka, sabi ni Gael, na ikinagulat ng lahat, pati ni Amaris. Kasalanan ko. Naging mahina ako. Naging tanga ako. Ang pag-amin ni Gael ay nagdulot ng isang segundong pag-aatubili kay Amaris. Sa isang segundong iyon, mabilis na kumilos ang general. Sa isang mabilis at ekspertong galaw, hinawakan niya ang braso ni Amaris na may hawak na patalim at pinilipit ito. Bumagsak ang patalim sa sahig. Kasabay nito, sumugod si Gael. Hindi niya pinansin si Amaris. Dumiretso siya kay Tala. Niyakap ito at sisinag at ginamit ang kanyang katawan bilang panangga. Ang mga ahente ng NBI ay mabilis na kumilos. Pinosasan si Amaris at si Rico. Hindi pa tayo tapos, Gael! Hindi pa! Nagwawalang sigaw ni Amaris habang kinakaladkad siya palayo. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason at pangako ng paghihiganti. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Gael. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang dalawang maliliit na katawan na nanginginig sa kanyang mga bisig. Niyakap niya sila ng mahigpit, nilulunod ang kanilang mga takot sa kanyang pagmamahal. Tapos na mga anak, bulong niya, habang hinahalikan ang kanilang mga buhok. Ligtas na kayo, ligtas na tayo. Nakatayo sa gilid, pinanood ni Clara at General Matias ang eksena. Isang ama na muling nabuo kasama ang kanyang mga anak. Nang ilingon ni Gael ang kanyang muka, nakita niyang papalapit na sa kanila ang mga ahente. Ligtas na tayo, bulong niya sa sarili. Habang ang mga luha ng kaluwagan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit habang kinukuha ng mga ahente si Amaris, isang huling, desperadong galaw ang ginawa nito. Sa isang mabilis na kilos na walang sinuman ang nakapaghanda, inagaw niya ang baril mula sa holster ng isang ahente. Itinutok niya ito, hindi kay Gael, hindi sa mga pulis, kundi sa sarili niyang sentido. Kung hindi ka mapapasa akin, Gael, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kabaliwan. Sisiguraduhin kong habang buhay kang babangungutin. Ang buong bodega ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng baril ay nakatutok kay Amaris, ngunit walang sinumang nangahas na gumalaw. Ang daliri niya ay nasa gatilyo, handang tapusin ang lahat sa isang iglap. Hinigpitan ni Gael ang yakap sa kanyang mga anak. Itinago ang kanilang mga mukha sa kanyang dibdib para hindi nila makita ang nakakakilabot na eksena. Ngunit sa ibabaw ng kanilang mga ulo, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw kay Amaris. Nakita niya ang kabaliwan sa mga mata nito, ang desperasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang bagay pa, ang panghuling pagtatangka nitong kontrolin siya. Ang kanyang kamatayan ay magiging isang multo na hahabol kay Gael habang buhay. Isa itong panghuling lason. At sa sandaling iyon, alam na ni Gael ang kailangan niyang gawin. Gawin mo, sabi ni Gael. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kundi puno ng isang nakakagulat na kapayapaan. Natigilan si Amaris. Maging si Clara at ang general ay napatingin kay Gael, naguguluhan. Ano? Bulong ni Amaris. Sabi ko, gawin mo. Ulit ni Gael. Mas malakas ngayon. Tapusin mo na. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay bago mo gawin yan. Mula sa sandaling ito, wala ka ng epekto sa akin.
Ang pagmamahal na inakala kong naramdaman ko para sa'yo? Isa lang iyong alaala ng isang pagkakamali. Ang sakit na idinulot mo. Magiging peklat lang yan na magpapaalala sa akin na maging mas matatag. At ang kamatayan mo, hindi ito magiging bangungot sa akin. Ito ay magiging hustisya. Bawat salita ni Gael ay tila isang punyal na tumatagos sa puso ni Amaris. Ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang psychological manipulation, ay biglang naging walang silbi. Ang lalaking akala niya ay kaya niyang kontrolin ay nakatayo sa harap niya, hindi na isang biktima, kundi isang taong buo at hindi na kayang sirain. Tapos na ang laro mo, Amaris. Pagtatapos ni Gael, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Ang mga salitang iyon ang tuluyang dumurog sa kanya. Dahan-dahan, ang baril ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang apoy sa kanyang mga mata ay namatay, napalitan ng isang malamig at basag na kawalan. Napaluhod siya, at sa unang pagkakataon, humagulgol siya. Hindi isang pekeng iyak, kundi isang tunay na sigaw ng isang taong nawala na ang lahat. Mabilis na kumilos ang mga ahente ng NBI at tuluyan na siyang dinakip. Habang dinadala siya palabas, hindi na tumingin si Gael. Ang kabanata ng kanyang buhay na may kinalaman kay Amaris Lagdameo ay sarado na. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humupa. Si Amaris ay nilitis at napatunayang nagkasala sa napakaraming krimen, kabilang na ang pagpatay kay Elara Soliman. Ang kanyang sentensya ay habambuhay na pagkabilanggo, walang pagkakataong magpiyansa. Ang bahay sa Villa Esmeralda ay ipinagbili ni Gael. Masyadong maraming masasamang alaala ang nakakabit dito. Lumipat sila sa isang mas simple at mas maliit na bahay malapit sa kanyang ama, isang lugar na napapalibutan ng kalikasan. Ang paghilom ay hindi madali. May mga gabing nagigising sina Tala at Sinag dahil sa masamang panaginip. May mga araw na si Gael mismo ay natutulala, inaalala ang mga kasinungalingan. Sa tulong ng isang child psychologist at sa walang sawang pagmamahal mula sa kanilang pamilya, unti-unti nilang binubuo muli ang kanilang nasirang mundo. Isang maaraw na hapon, dinala ni Gael ang kambal sa sementeryo. Nagdala sila ng mga puting bulaklak. "Mommy, we miss you," sabi ni Sinag habang inilalagay ang bulaklak sa puntod ni Elara. "We have a new house now, Mommy," sabi naman ni Tala. "And Daddy is teaching us how to bake cookies. Pero hindi kasing sarap ng sayo." Ngumiti si Gael. Umupo siya sa damuhan, sa pagitan ng kanyang dalawang anak, at niyakap sila. Tumingin siya sa pangalan na nakaukit sa lapida. Elara Soliman. Minamahal na asawa at ina. "Pahinga ka na, mahal." Bulong niya, ang kanyang mga salita ay tinatangay ng hangin. "Kami na ang bahala dito. Pangako, aalagaan ko ang ating bituin at sikat ng araw." Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, sa kanilang tatlo. Habang magkakasama sila sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nahanap ni Gael ang kapayapaan. Nalaman niya na ang isang pamilya ay hindi kailangang maging kumpleto sa tradisyonal na paraan para maging buo. Minsan, ang pagmamahal ng isang ama na pinalakas ng apoy ng pagsubok ay sapat na. Tumingin siya sa malayo, sa asul na kalangitan. Ang bagyo ay tapos na. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang liwanag ay muling sumisikat
para sa pamilya Soliman. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Gael, Tala at Sinag. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ng isang magulang ay hindi lamang tungkol sa pag-aaruga at saya, kundi tungkol din sa tapang na harapin ang pinakamadilim na kasinungalingan, sa lakas na bumangon mula sa pagkawasak at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamatinding unos ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat galit, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig at pamilya ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.